Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service. Ito po ang lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. So pag-uusapan po natin is yung facing God. Alam niyo po, pag sinabing haharap ng mukhaan sa harapan ng Diyos, napakabigat po nito. No, kasi napakabanal po ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya tingnan po natin kung may mga katangian na masasabi natin para kung sino yung pwedeng humarap sa harapan ng Diyos. Pero bago po tayo pumalaot, lalapit muna tayo sa ating Diyos para maging katanggap-tanggap po yung ating pag-aaral ng salita at para maintindihan, maunawaan natin kasi haharap tayo sa ating Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa buong araw na ito, kayong nag-iingat, nagabay po sa amin. Kaya nga narito po kami ngayon sa iyong harapan, makikita namin ang kagandahan po ng pag-aaral po ng salita. Sa sarili namin karunungan at kaalaman, hindi po namin kayang unawain ito. Kaya kailangan po namin ng tulong ng iyong Espiritu Santo na siya magpapaunawa sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa gagawin po namin pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Toy. Pakibaba. So, sa gabing ito, pag-uusapan nga natin yung sinasabi ko nga kanina yung facing God. Sabi po rito sa awit 24:3, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? No? So, base dito, tinatanong ni David, sinong may karapatang humarap sa ating Panginoong Diyos? Kasi, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, napakabanal po ng Diyos sa pinaglilingkuran natin. Kaya kailangan, meron tayong tinatawag na qualification para makalapit sa ating Panginoon. So, titingnan natin, isa-isahin natin. Unang-una, letter A, yung taong malinis ang buhay. Awit 24:4. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Base dito, ang makakaharap daw, makakapunta sa ating tunay na Diyos ay yung taong malinis ang buhay. Kaya pala sabi rito sa pangalawang Samuel 22:21, ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katwiran, pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. So, base dito, makikita natin kung sino lang po yung namumuhay sa katuwiran, pinagpapala ng Diyos, at isang napakagandang pagpapala ay pwede kang humarap sa trono ng Kanyang biyaya. No? Ang tanong lang, paano ba tayo magiging malinis sa harapan ng Diyos? Kasi sabing gano'n, di ba sa Romans 3:23, ang lahat ay makasalanan. Walang makaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Pero sabi dito sa awit 32:5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim, ako'y nagpasyang sa'yo'y pagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. So yun pala, kaya pala, hindi dahil mabait, hindi dahil palaging iniisip, kundi ang isang number one na katangian is hindi tinatago ang kasalanan, inaamin. Alam niyo po, sa ating mga magulang, kami mga magulang, nagkakamali mga anak. Pero alam niyo po, iba po ang dating kapag inamin mo yung kasalanan mo. Nagpakumbaba ka. Di ba? Bakit? Kasi sa pagkakataong ito, marirealize mo na nagkamali ka, humingi ka ng tawad, kung ang Diyos nagpapatawad, kami pa kayang mga magulang. At sa korte po kapag ikaw may kasalanan, umamin ka, bumababa po ang sentensya. Nababawasan yung sentensya mo. Imbis na dapat lalo lang yung tinatanggi mo pa na ikaw nagkasala, pero hindi man may tatanggi, makikita doon sa CCTV. Pagka hindi mo inamin yun, at napatunayan na nagkasala ka, mataas yung parusa sa ganun. Pero kapag inamin mo, nagkamali ka, nakalimot ka,
may tendency pa na mapatawad. No, mabawasan yung sentensya. Bakit? Kasi inamin mo na eh. Inamin mo na. So again, facing God, kailangan tayo merong malinis na pamumuhay. Dapat maayos yung ating pamumuhay. Pangalawa, sino pa ang pwedeng humarap sa ating Panginoon? Letter B, yung taong malinis ang isipan. Ibig sabihin, meron palaging iniisip na kabutihan. Awit 24:4, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. Kaya dapat po itong ating isipan na to nire-renew. Kaya sabi po sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So again, sinasabi rito, hindi dahil magaling ka, magaling tayo, sagana tayo sa kabutihan. Hindi. Sabi rito, tumingi tayo ng tulong kay Lord, no? Baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. At para karoon po tayo, baguhin ang ating pag-iisip, ang isang paraan po, yung devotion time natin. Yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Kasi the more na nagbabasa po tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos, the more na nakikita natin yung ating kamalian, nakikita natin kung saan tayo nagkakamali, at doon makikita natin, maiisip natin, ano ba yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sinunod, sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Wala pong ibang paraan para masunod natin, makita natin, magkaroon tayo ng malinis sa kaisipan, wala pong ibang paraan kundi ang magsaliksik, mag-aral ng salita ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, ipaunawa sa atin. Ito lang ang tanging paraan para tayo ay magkaroon ng malinis na isipan. Palagi ko pong sinasabi ito, dito po sa atin sa church, garbage in, garbage out. Kung anong pinasok mo, kung anong binasa mo, anong binigyan mo ng panahon ng pag-aaral, yun ang papasok sa iyo. Kapag ang pinag-aralan po natin, binasa natin palagi ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng makapag-isip tayo ng hindi maganda. Palagi, babalik at babalik, lalo yung sinasabi nga na meditate. Hindi lang basta binasa na parang comics. Mineditate mo, yung inintindi mo, inunawa mo, at nilalagay mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Ano mangyayari? Makikita natin, may isip natin, ano nga ba yung gusto ng Diyos na ating iisipin. At kapag gano'n ang isipan natin, doon pumapasok po, talagang nagkakaroon tayo ng malinis na pamumuhay. So facing God, kailangan malinis ang buhay natin. Pero hindi ka magkakaroon ng malinis sa buhay kung hindi malinis ang isipan natin. Kapag malinis ang isipan mo, magkakaroon ka ng malinis na buhay. Kaya lang, hindi po sapat yon. Dapat, kung talagang gusto natin makaharap sa ating Panginoon, letter C, tayo ay taong sumasamba sa tunay na Diyos. Awit 24:4 pa rin. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, base dito, no, yun lamang po sumasamba sa tunay na Diyos ang nagkakaroon ng pagkakataon para makaharap sa ating Diyos. Siyempre naman, sasambahin mo ba yung Diyos-Diyosan? Hindi ka makakaharap kay Lord. Sasambahin mo ba yung pera mo? Hindi ka makakaharap kay Lord. Sasambahin mo ba yung mga bagay na nandito sa mundo? Hindi ka makakaharap kay Lord. Bakit? Sigurado ipagpapalit natin si Lord. Kapag binigyan natin ng importansya lahat ng nandito sa mundo, maski ang tao, hindi tayo makakaharap kay Lord. Bakit? Kasi gusto ng Lord, palaging siya ang una eh. Palaging siya yung una. Hindi mo pwedeng number one lang si Lord. Kailangan talagang siya yung buong buhay natin. Facing God, kailangan siya lang yung sinasamba natin. Pag sinabing sinasamba, surrender natin ang buhay natin po sa Kanya. No? Awit 95:6. Tayo na't lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. So yun pala,
Dapat malagay sa isipan natin, no, na si Lord, siya lang naman ang may naglalang sa atin. So, ibig sabihin, itong buhay natin, itong mismong buhay natin, itong buong katawan natin, si Lord ang nagmamayari. Kapag gano'n ang isipan mo, hindi po pwedeng hindi ka sasamba sa Kanya. Hindi po pwede na hindi mo papurihan, ibigay ang pinakamataas na klase ng pagsamba sa ating Panginoon. Bakit? Kasi alam mo na siyang pinagkakautangan mo, siya lahat sa iyo eh. By the way, no? Kapag hindi po natin binigyan ng importansya ang ating magulang, hindi rin natin mabibigyan ng importansya si Lord. Tandaan niyo po yan. Bakit? Kung yung tao na nagbigay ng dinlagay niya sa alanganin ng kanyang buhay, hindi natin kayang tanggapin o hindi natin kayang sundin ang mga sinasabi, hindi rin natin masusunod si Lord. No? Kaya dapat, ang unang-una na number one, ay si Lord ang siyempre, ang lahat-lahat, at ang number one sa atin, yung magulang po natin. Sila yung pinagkakautangan po natin ng ating buhay. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus at ating siyang sambahin. Sabi rito sa Pilipos 2:10 po, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Again, facing God, wala po tayong pwedeng daanan o lapitan para makaharap po tayo sa Ama sa nasa langit, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Malinis na buhay, malinis na isipan, taong tunay na sumasamba kay Lord, hindi po natin magagawa lahat po ito kung hindi natin gagawin itong 1:12. Anong sinasabi sa John 1:12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay makakaharap lamang sa ating Ama na nasa langit kung tinanggap natin at sumampalataya tayo sa ating Panginoon, Jesus. Bakit? Siya lamang, ang Kanyang pangalan lamang ang binigay para tayo ay ituring na maging anak ng Diyos. At kung hindi natin gagawin ito, mapupunta po tayo sa tiyak na kapahamakan. Sabi po rito sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Kasama po ang inyong lingkod. Papunta po tayo sa tinatawag na kapahamakan, kamatayan. Pero ito po ang mabuting balita. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon dahil meron po tayong pagkakataon para ibigay natin ang ating sarili at sumampalataya po, tanggapin natin ang inaalok ng kaligtasan ng ating Ama na nasa langit, walang iba kundi ang Kanyang anak. Binigay sa atin para po tayo ay magkaroon po ng pagkakataon o magkaroon po ng karapatan na makaharap sa ating Diyos Ama. Ang taong malinis ang buhay, nakasalalay ang buhay kay Kristo. Ang taong malinis ang isipan, iniisip na kung anong iniisip ng ating Panginoon. Ang taong sumasamba sa tunay na Diyos, kinikilala po ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, sa mga oras ito, purihin ng Panginoon dahil nagkaroon ka ng pagkakataon makapanood sa online na service na ito, kagaya nito. At ito rin yung pagkakataon. Sigurado, ikaw gusto mo rin makaharap ka sa ating Panginoong Diyos. Pero, kapatid, hindi ito makakapangyari kung hindi ka magkakaroon ng malinis sa buhay. Hindi ito mangyayari kung hindi malinis ang isipan mo. Hindi ka rin mangyayari ito kung hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos. At para malaman mo itong mga bagay na ito at magkaroon ka ng karapatan, kailangan itanggapin mo at sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Kasi yun lamang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ang binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung hindi mo gagawin ito, mapupunta po tayo sa tinatawag na kamatayan. Bakit?
Kasi hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan hanggat hindi natin tinatanggap at hindi tayo sumasampalataya sa anak ng ating Diyos Ama na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi niya, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya kapatid, sa mga oras ito, gusto mo ba na totoong makaharap ka pagdating ng panahon sa ating Ama na nasa langit? O even sa panahon na ito, pupwede kang dumulog, lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Pero kapatid, kailangan natin magkaroon ng malinis sa buhay, kailangan natin na masaturate ang ating isipan para tayo ay totoong makasamba sa ating Diyos. At mangyayari lamang ito kung tatanggapin mo at sasampalataya ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at ibibigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Pero kapatid, sasabihin ko na sa iyo ng diretso, huwag ka na magdalawang isip pa sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ang makapag-aalis lang sa atin sa kasalanan ay walang iba ang pagtanggap at sampalataya natin sa ating Panginoon at ang paghingi ng tawad, paglapit sa harapan ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos, aminin natin na tayo nagkasala at gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kapatawaran. At mangyayari lamang ito, kagaya sa binasa natin kanina, ang taong malinis ang buhay, sinurrender ang buhay sa ating Panginoon. At hindi niya inililihim ang kanyang kasalanan. Bagkus, sinasabi niya sa ating Panginoon. Kapatid, ako'y mananalangin ng pagtanggap, pag-aalay ng buhay sa ating Panginoon, at aanyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ito. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso, kasi gusto ng Panginoon na darating ang time, pag dumating ating Panginoong Jesus, makakaharap tayo sa Kanya at tayo magkakaroon ng totoo na pagsamba sa ating tunay na Diyos. Anyayahan kitang sumunod sa gagawin kong panalangin at gawin mo na sarili mong panalangin ang panalangin ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat sa pagkakataon na binigay po sa akin para mapakinggan po ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo ako ng kaalaman para maintindihan ko kung paano ba ako makakalapit sa iyo ng diretso. Kailangan magkaroon ako ng malinis na buhay, kailangan magkaroon ako ng malinis na isipan, at totoong ikaw ang aking sambahin sa buhay na ito. Pero ang lahat pa lang ito, mangyayari lamang kung tatanggapin kita at ako'y sasampalataya. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya na tangi ikaw lamang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Kapatid, sa mga oras ito, nangungusap ang ating Panginoon, pwede mo sabihin sa Kanya, aminin mo ang iyong mga pagkakamali. Sige, sabihin mo sa Kanya. Nakikinig siya, ikaw lang at ang ating Panginoon. Pwede ka lumapit sa Kanya, sabihin mo sa Kanya ang iyong mga kahinaan, ang iyong pagkakamali. Ang sabi nga dito, sa binasa natin kanina, sa awit 32:5, ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim, ako'y nagpaksyan sa ipagtapat, at ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. So, ibig sabihin, lahat pala ng aking kasalanan, Panginoon, ay patatawarin mo kung ako'y magpapakumbaba. Kaya narito po ako. Sinasabi ko po sa inyo lahat, inaamin ko po ang aking mga pagkakamali. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Magiging matigas ang ulo, hindi pagsunod sa magulang, hindi pagiging tapat sa magulang, sa asawa, sa anak. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Patawad. Kapatid, sa mga oras ito, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon, ano man ang iyong physical na karamdaman. Dahil tayo ay nilinis, pwede tayong humarap, lumapit sa trono ng ating Ama na nasa langit, pwede natin hilingin ang kagalingan. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, dahil sa kanyang mga latay, tayo nagsigaling. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at kasama sa dinala niya, yung ating mga physical na karamdaman.
Ano man ang physical na karamdaman mo sa mga oras ito, hilingin mo sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang iyong physical na karamdaman. Nakikinig siya. Opo, Panginoon. Opo. Opo, Panginoon. Opo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kagalingan. Salamat po. Salamat po. Kaya na rin, mga oras ito, kapatid, meron kang problema sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng bahay, sa komunidad na ginagalawan natin. Tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo magpatawad. At matuto rin tayo humingi ng tawad. Hindi gusto ng Lord na manatili tayo na merong kagalit o merong nagagalit sa atin. Hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng conviction na tayo matuto magpatawad. Hallelujah. Hallelujah. Opo, Panginoon. Opo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Kaya na rin sa mga oras ito, meron kang problema spiritually sa mga bagay na humahadlang para totoong makasamba sa tunay na Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Magkaroon tayo ng malinis sa buhay. Malinis sa isipan. At sambahin lang natin ating Panginoon. Palayain tayo sa gapos o tanikala ng mga kasalanan na maalipin sa atin para totoong makasamba tayo sa tunay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Palayain tayo sa lahat ng klase ng bisyo, yung mga umaalipin sa atin. Palayain tayo. Kasi hindi gusto ng Diyos na sirain natin ang ating pisikal na katawan dahil ito'y templo ng Diyos. So kung masisira ito, hindi tayo makakasamba ng totoo yung nanggagaling sa ating puso. Tulungan tayo ng Diyos. Makalaya tayo sa tanikala ng idolatry, witchcraft, horoscope. Kasi ang kapalaran natin nasa kamay ng ating Diyos. Wala doon sa mga bagay na naririto sa mundo. Wala doon sa pusa. Wala doon sa mga bagay na inakala natin magbibigay sa atin. Ang tanging magbibigay sa atin ng assurance ng buhay, masaganang buhay at masayang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang. Wala nang iba. Hallelujah. Hallelujah. Financially, sa oras ito, nahihirapan ka. Wala kang trabaho. Ito yung pagkakataon, lapit tayo sa Panginoon. Sige, sabi mo sa Kanya. Pero ilapit tayo sa Panginoon. Yung trabaho na hindi magiging hadlang, yung trabaho na hindi magiging hadlang na tayo totoong makasamba sa Kanya, lalo na pag-aaraw ng pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi magiging hadlang. Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin palaging number one si Lord. Uunahin natin siya sa lahat ng bagay. Kasi lahat ng mga bagay na pangangailangan, pwede niyang isupply lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi nga niya, yung ibon, no? Yung ibon na sandali lang ang buhay, binibigyan niya ng importansya. Tayo pa kaya na makakasama niya eternally pagdating niya sa kanyang pagbabalik. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. At yung mga resources na naibigay sa atin, huwag natin sayangin. Maging good steward tayo, tulungan tayo ng Diyos kung paano natin gagastusin. O, paano natin iba-budget itong mga resources na binigay sa atin ng ating Diyos. Gaya na rin, Panginoon, nataas ko rin po sa mga oras ito, kapatid ko, nagdidiwang ng kanilang kaarawan, kanilang anniversary. Kapatid, masalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan ka ng extension ng Lord, ng buhay. Maging extension ng pagsasama ninyong mag-asawa. Pasalamatan. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sige, kaarawan mo. Salamat sa pagdugtong ng buhay. Sa pagdugtong ng pagsasama ninyong mag-asawa. Patuloy, Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga nanunungkulan sa government, bansang Pilipinas, kasi naniniwala po kami, Panginoon, kung ang lahat ng leader namin ay gagawin na kailang tungkulin, aangat at kikilalanin ng bansang Pilipinas na ikaw talaga ang tunay na magmamayari.
Kaya tulungan mo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal, nasyonal, magampanan po nila ang kanilang mga tungkulin. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magawa po nila kanilang tungkulin para patuloy magkaroon po ng maayos na peace and order dito sa aming bansa. Gayun na rin, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na mga nasa Abra, sumusubaybay sa gitong gawain, ang aming mga kapatid na mga taga Laguna, pangunguna ng kapatid na Dada, ang kanyang may bahay, pagpalain po sila habang sumusubaybay po sa ganitong gawain. Mga taga Pangasinan, sa pangunguna po ng kapatid na Totong, kanyang may bahay, pagpalain po sila. Ang aking mga kabatch 79 na sumusubaybay sa gawain ito, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kayo na rin, mga taga Marikina na sumusubaybay, pagpalain din po, Panginoon. Kayo na rin, maraming salamat po na nagkaroon kami ng pagkakataong pag-aarap po ng inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bansang Israel na siyang sumusubaybay, nagbibigay po ng direksyon ng buhay, kayo po sa bansang Israel. Ikaw mismo nagsabi, ang sino mo magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga leaders, Cesar Castellanos, kanyang buong pamilya, Bishop Purel, pati ang kanyang buong pamilya, Pastor Plibert, pati ang kanyang buong pamilya, Pastor Daniel Masanga, pati ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa mga leaders na ito, isang ginagamit po ninyo para sa amin, para lalo pong mapaganda, mapaayos po ang Sambahang Pateros Evangelical Church. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli, alam po namin, kinatagpo mo na ang lahat ng aming pangangailangan. At salamat po, Lord, na kami po ay binibigyan mo ng karapatan makaharap sa inyo, makalapit po sa inyo, at alam po namin darating yung panahon sa iyong muling pagbabalik, isasama mo po kami, Panginoon. Isasama mo po kami, Panginoon. Kaya inaasahan po namin ang inyong muling pagbabalik. Muli, Panginoon, salamat sa gabing ito na ikaw ang nangusap, ikaw ang nagturo sa amin, at salamat po, Panginoon, na lahat ng aming nilapit, dinulog sa iyo, alam po namin, tinanggap mo na at pinakinggan mo ito. At inaasahan po namin na mangyayari ang lahat ng bagay na ito. Kasi ang lahat ng ito, hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus, at hayaan ninyo na patuloy na makita natin ang kagandahan ng salita ng Diyos. At kung meron kayong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong magkatubili na magtanong po. Sabihin po ninyo kung inyong mga prayer request. Gustong-gusto po namin makatulong sa inyo. Dahil ang programang ito ay nagpapatuloy para po ang salita ng Diyos ay maipahayag upang makita natin sa buhay na ito, kahit na sa tingin natin parang ang gulo-gulo, meron pong pag-asa. At ang ating pag-asa po ay nasa kamay ng ating Panginoong Sus. Muli, ito pang Unigol, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical, nagsasabing, magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoong